ito ang sinasabi ko. Matuloy tayo rito sa ating paksa, Sige po. mga magulang at mga kapatid. Oo, ito, natutuwa ko rito ha. Kita nyo ha, noong sumabog na yung mga alegasyon ng drug use, noong nakikita nila na nagkandaloko-loko na tong ICI, na umaabot na kay Sandro sa Pangulo yung alegasyon, malay-maleta. May mga ginagawa sila ilihis. Natalo pa sila sa Supreme Court, di ba? Yes. Oh, okay. Oh, anong ginawa nila para ilihis? Number 1, ito ha. Tingnan nyo ito ha. Tingnan nyo itong ginagawa nila. Biglang nabuhay yung kaso laban kay Atong Ang. Di ba? Lumabas kanina. Kakasuhan daw si Atong Ang. Ang tagal na nung sabungero na yun eh. Di ba? Taon na yun eh. Nasa baba pa kami ni Doc Che, nagraradyo. Issue na yung sabungerong yun. Okay, hindi lang yun. Para makita natin ang kaipokrituhan ng administrasyon na to at ang pagpupumilit nilang pagtakpan yung mga issue laban sa kanya. Sino ang nagsasabi na si Ang ay sangkot sa mga sabungero? Etong si June Patidongan. Isang tao. Okay, sabihin na natin na siyempre nandyan si June Patidongan, hawak nila, gumawa ng affidavit, di ba? Okay. Pero noong wala pang affidavit yan si June Patidongan at i-fact check nyo ko, papakita ko sa inyo yung pruweba ng sinasabi ko. Hindi ko lang pwedeng hanapin ngayon, siyempre. Oo. Hindi pa nagsasagawa ng sinumpaang salaysay na yan. Di-display na nila sa publiko at pinagsalitaan na nila laban kay Atong Ang. Bago sabi nila, merong ebidensya ito. Di ba, pumalag pa nga yung Prosecutor General si Dong Fadulyon. Yes. Di ba? Kilala mo si Dong Fadulyon, di ba? Sabi niya, teka muna, hindi ba pwede yan at hindi pa nakaka-oath yan? Tama. O, di ba? Eventually nag-oath. Okay, di ba? Okay. May sinumpang salaysay. Okay. On the basis of the testimony of one person, si Patidongan, dinimanda nila si Atong Ang. Okay. Okay. Si Martin Romualdez, sinabi ni Gutesa under oath sa Senado, Okay. nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa bahay ni Martin Romualdez. Yes. Sinabi ng mga diskaya under oath sa Senado, although hearsay, tayo patas dito eh. Opo. Kausap daw nila si Saldico at ang pera daw ay para kay Martin Romualdez. Okay? Hearsay yun, di ba? Hearsay. Pero, lumabas mismo si Saldico na sinabing totoo ang sinasabi ni Diskaya, totoo ang sinasabi ni Gutesa. Nag-deliver kami ng milyon-milyon, bilyon na pera sa loob ng maraming maleta kay Martin Romualdez. Bakit hindi pa hanggang ngayon iniimbestigahan si Martin Romualdez? Ano na nangyari kay Martin Romualdez? Pumunta sa ICI, closed door. Anong rekomendasyon? Wala ang ombudsman. Wala ang DOJ. Walay. 3 tao nagsasabi. Yung isa hindi under oath, pero na-corroborate niya isang under oath na hearsay. Yung isa direkta, si Gutesa. Anyari, wala. Double standard. Okay. Yun ang sinasabi ko. Okay, eto. Eto pang isa. Yes. Si Bong Revilla ay kakasuhan daw ng plunder na naman. Naman? Oo. Nandito. Kakasuhan daw ng plunder na naman. Sabi nga ni Kwan, natatawa ko rito Sabi niya, nakakahiya, sabi ni Boying, kasi magkakakilala yung pamilya namin, yung mga anak namin, magkakakilala. Kanya lamang ay, wala tayong magagawa. Kasi, we will go where the evidence leads. Kung if you are going where the evidence leads, bakit si Martin wala na naman? Oo. At saka ito alam nyo, diskarte na yan sa politika. Mamaya, ito yung background niya, no? Malversation and plunder charges. Tungkol sa mga na-uncover daw ng ICI. Pero bakit yung ibang mga congressmen kasama si Martin, sinasabi ni Remulla, hindi pwedeng plunder? Mahirap patunayan yan. Pareho yung ebidensya against the congressmen at kay Revilla. Bakit si Revilla plunder? Yung iba, malversation, graph lang. Ikala mo naman, patunayan, tinitingnan ko yung ebidensya. As far as I can read from the papers, pareho lang ang antas ng ebidensya. Hindi siya malakas. Bakit si Revilla, si Bong Revilla, Hindi siya malakas. ay plunder ang tinitingnan? Yung iba, ayaw ng plunder at mahirap daw. Unang-una, mahirap patunayan. Hindi mo kaya patunayan. Mahina ka. Ayun lang. Oo, ang dami na nag-file na plunder Di ba?
Aha. Yun ang sinasabi ko. Double standard. Hindi po tayo kakampi ni Bong Revilla. At saksi po kayo lahat kung paano natin upakan si Bong Revilla nung kampanya. Nag-advertise pa yun dito sa programa natin, di ba? Pero hindi pa rin natin tinantanan. Lagi natin sinasabi, oy, Kuya Bong, suli mo naman Okay. yung kasakaso ninyo, yung kasama si Napoles na na-acquit ka pero sinabi ay dapat magsoli ka at mismo yung Sandigan Bayan Justice na si Estuesta, si Associate Justice Estuesta, nagsasabi ang interpretasyon noon ay dapat isoli niya yung pera, may civil liability, wala lang criminal liability. Hindi po tayo kakampi ni Kuya Bong, although matagal po ang association ng pamilya namin sa mga Revilla. Una-una, malayo namin kamag-anak yung mga Bautista. Pangalawa, nung unang-unang lumaban na senador, yung tatay niyan, campaign manager niyan, isa sa mga campaign managers, tatay ko, magkaibigan yung mga yan. Matagal. Tuloy, lalawigan ng Cavite, dalawa ang grupo na hawak ang poder. May parang unity team sila eh. Opo, ganun din. Ang mga Revilla, mga Bautista, Opo. at ang mga Remulla. Ah. For instance, ang gobernador ay Remulla, ang vice-gobernador ay Revilla. Revilla. Oo. May Ah. congressman na Revilla. Opo. May board member na Revilla. Dalawang congressman, si Lani Mercado ay ang asawa ni Ni Bong Bong, di ba? Ay Revilla. congressman. Ang Ah. kapatid ni Bong ay mayor ng Bacoor. Kaya pala, yan Ang na. mga Remulla, syempre, mga iba. Ah. So, dalawang partido dyan. NUP, kasama Opo. dyan si Kiko Barsaga Opo. sa NUP, 4th District ng itong sa Dasmariñas. Ayan. Okay. At mga Remulla. Oh. Tingin ko, since ombudsman na si Boying at si yari Jack Vic na. naman ay DILG, so hawak niya lahat ng local governments. Oh. Yan na. Yan na. Medyo nagpo-positioning na yan. I-squeeze out na ang mga Revilla sa larangan ng politika sa Cavite para ang mamayagpag na dyan Ay puro puro Remulla. Remulla na. Yan ang sinasabi ko. Wag na tayo magbotohan. Aside from the fact na diversionary tactic na naman yan. Dalawa ang diversionary tactic nila. Kasabi nga ng isang YouTuber natin, di ba? Binubuhay na naman yung EGK. Ay, si Maruf versus Bento ito. Ito ay nakakalap natin sa mga nalalathala sa mga pahayagan. Yan. Okay. Alam mo ba na sa ilalim ng administrasyon ito? Alam mo ba? Hindi. Hindi po. Alamin natin. Oo. Halos kalahati ang bumagsak. Ano ba sound effects natin sa bumagsak? Ano? Yun. Ayun na. Sa investment dito sa Pilipinas dahil sa kawalan ng kumpiyansa ng mga investors sa Administrasyong Marcos. Ay. Kita mo ha. Dati, 1.5 trillion ang foreign investments dito sa ating bansa. Napunta sa atin. 1.5 trillion yan na trillion. Trilyones, hindi trilyanes. Kengko yun eh. Alam mo ba kung magkano na lang ngayon? Magkano po? 800 billion na lang. Ano? Halos kalahati nga ang nawala. Grabe. Dati 1.58, halos 1.6 trillion pala. Opo. Grabe talaga. Yun ang ibinagsak ng mga investment. At sabi nitong, ito hindi ako nagsasabi rito yung mismong kamag-anak na nila. Si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ala. Otherwise known as Babes. Babes. Hindi si Babes Ano sabi Simpson, ni Babes? Sabi ni Babes. Ano sabi? Hindi, sabihin mo na, hi Babes. Hi, Babes. Oh, diba? yeah. Parang Jimmy, hi Babes. Hi Babes. Ayan. Si Jimmy, hi Babes. Hi, Babes. Ay. Sabi niya, ang dahilan, sila na nagsasabi dito Ano? hindi na tayo. Kamag-anak na nila na maraming mga investors sa Amerika, sa Estados Unidos, Opo. ang nagpahayag ng malubhang pagkabahala tungkol sa mga anomalyang na nangyayari sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Eto, sabi naman ni Nordic Chamber of Commerce, Nordic yung Norway, Sweden, yung mga Nordic countries, Opo. na si Bo Lundqvist. Bo Ano sabi niya? Lundqvist. Ewan ko kung Norwegian to o Swedish o Lundqvist. Belgian. Yan yung mga low countries Mga Nordic countries. Opo. Hindi Nordic Iba naman yung Nordic. Oh, yeah. Wala na yung Nordic, ano yun? Pagtitiwala. Pagtitiwala. Pagtitiwala! Pagtitiwala! Trust! Oo, pagtitiwala! Oo. Sige, sige. Nordic. Nordic ito, Nordic. Okay. Oo. Sabi niya, ang reputasyon daw ng Pilipinas sa abroad Oh. ay napakasama. Ala. Ulitin natin, napakasama. Lalo-lalo na daw sa mga investors sa Denmark, Finland, Sayang. Iceland, Norway at Sweden.
Alam niyo kung bakit sukang-suka sila Why? dito sa nangyayari? Etong mga country to, i-research mo ha. Mm. Dito sa mga country ito, halos walang corruption. Malinis ang gobyerno at mataas yung kanilang per capita Yun income. lang. Ibig sabihin, yung kinikita ng kanilang gobyerno, pag dinivide mo sa number ng inhabitants nila, malaki ang per capita, yung kinikita ng bawat tao malaki. Ang galing. Maganda yung antas ng kanilang pamumuhay, yung Opo, standard of ang living. galing naman. Dahil nga, malinis ang kanilang pamamahala. Kaya nasa shock sila, culture shock. Paano nangyayari ito? Oh. Flood control, ninanakaw, trilyon-trilyon piso. Sabi nila, ayaw namin dyan. Meron namang Vietnam, walang corruption. Okay. Meron namang Singapore, walang corruption. Oo. Yung Malaysia, Indonesia, may corruption, pero nakakagawa. Tama. Meron. Meron talaga. Wala naman bansang walang corruption, pero siguro kontrolado. Kaya nakakagawa rin ng maganda. Alam nyo, si Suharto, nung panahon niya sa Indonesia, Apo. may corruption. In fact, nakulong na house arrest yan eh. Pero, ginawa pa rin siyang national hero. Bakit? Kasi sa kabila ng may corruption, ay napaganda niya ang Indonesia. Tama. Eto, develop. paano mo mapapaganda kung 20-25% na lang ang natitira, sa bawat piso, 25 centimos na lang ang natitira para sa proyekto. Ano magandang Iskaday! proyekto? Wala na. Naputo ka mo ron. Kamote. Walis thinking na lang yan. Kamote. Hon ulaylo. Kaboting may ulalo. Yan ah. Oh my God. Naku, kahit anong diversion ang gawin ng administrasyon na yan, hindi talaga matitinag ang mga biktima ng mga kurakot na yan na talagang mag-focus sa talagang issue ng bayan, ang matinding issue ng bayan, ang corruption na nagdudulot na ng pagkabagsak ng ekonomiya. Biro mo, wala ka nang maasahan ha. Kita mo yung mga nasa nakaupo sa gobyerno, halos lahat na sila nananahimik na, nagtatakipan na, nagtuturuan na. Tapos may bubuksan na mga nakaraang pang kaso, kung ano-anong issue ang inilalabas, kung sino-sino ang kinakasuhan. Nakakatawa na lang eh. Pero huwag tayong titigil na talagang ang puntiryahin natin itong mga magnanakaw, dapat yan ang makulong, dapat sila ang usigin. Hindi pwedeng hindi managot sila. Dapat matapos na tong korupsyon na to dahil hindi tayo giginhawa nito patuloy na malulugmok lang tayo sa kahirapan kung mananahimik lang tayo. Kaya kailangan makialam tayo, mag-share, manood, kailangan matuto tayo at magpahayag tayo. Nakakaano na kasi nakakapag-init na talaga ng ulo Dahil siyempre, naghihirap na tayo marami nang naghihirap Iilan-ilan na lang ang gumiginhawa. Unfair naman, di ba? Kasi kita mo na lang, ang gaya niyan sa PhilHealth na yan. Meron akong personal na kilala, kamag-anak ko. Halos 10 years na siyang nagbayad sa PhilHealth. Naoperahan sa appendix. Magkano lang ang binayaran ng PhilHealth? Katiting lang. Samantalang ang tagal niyang naghulog sa PhilHealth. May hustisya ba? Tama ba yon? Kaya wag tayong titigil ng pag-voice out at magpahayag na kailangan ang korupsyon mahinto na at ang kung sino talaga ang may mga may mga anomalya at kasalanan kailangan managot na. Yun lang guys, thank you for watching.